Ang Fort Santiago o tinatawag na Walled City ay isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Isa ito sa pinakamatandang tanggulan sa bansa at may mahalagang papel sa kasaysayan lalo na noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, pananakop ng Amerikano at Hapon. Ang Fort Santiago ay merong mga katangian at estruktura na matitibay sa pader na gawa sa adobe at volcanic tuff. Meron ding Plaza Moriones, isang malawak na pasukan bago pumunta sa loob ng kuta, at dungeon at bilangguan. Dito ikinukulong ang mga bilanggong Pilipino. Ito ay masikip at madilim. Andito din ang Museo ni Rizal na naglalaman ng mga likha, sulat at memorabilia ni Jose Rizal. Dito rin kinulong si Dr. Jose Rizal noong 1896. Dito, ikinulong ng 2 buwan bago barilin sa Bagong Bayan si Dr. Jose Rizal. Dito niya rin isinulat ang ilan sa mga huling akda at sulat. Andito rin ang may final footstep markers na simbolo sa kanyang huling paglalakad. Ang Fort Santiago ang naging huling tanawin ni Rizal ng Maynila. Isang huling sandali ng paghihirap ngunit nagsimula ng revolusyonaryong pagkamulat ng bansa. Ang panahon ng mga Espanyol, naging pangunahing tanggulan laban sa mga dayuhang sumasalakay ang Fort Santiago. Ginamit din ito bilang kulungan ng mga rebelde at makabayang Pilipino. Noong panahon ng mga Amerikano at Hapon, ginamit ng mga sundalong Amerikano bilang kwartel o barracks ang Fort Santiago. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Hapon para sa kulungan at paghihirap ang Fort Santiago. Libo-libo ang namatay sa kuta noong Battle of Manila noong 1945. Bago pa maitayo ang Fort Santiago, ang lugar ay tirahan na ng mga katutubo sa pamumuno ni Raha Soliman, isang pinunong Muslim ng Maynila. Mayroon na silang kuta at pamayanan malapit sa Ilog Pasig. Tinawag ito ng Espanyol na Maynila mula sa salitang may, nilad, isang halamang tumutubo sa lugar. Noong dumating si Miguel Lopez de Legazpi, isang Spanish at navigator, nakita niya ang estratehikong lokasyon, bukanan ng ilog plus may access sa loop, kung kaya't mas madali nilang makokontrol ang kalakalan. Noong 1571 hanggang 1593, ang pagpapatayo ng kuta at ang tunay na layunin nito. Ang unang bersyon ng Fort Santiago ay yari lamang sa kahoy at lupa. Noong 1571, itinayo ito ng mga Espanyol bilang sentro ng kapangyarihang militar. At noong 1593, pinalitan ito ng batong adobe pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng mga pirata mula sa China o tinatawag na limahong at mga dayuhang banta. Ito ang malalim na dahilan kung bakit ito itinayo. Una, para protektahan ang bagong kapital ng Espanya sa Asya. Pangalawa, para ipakita ang kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan. Pangatlo, para kontrolin ang lokal na populasyon at kalakalan. At panghuli, para magsilbing headquarters ng hukbong Espanyol. Sa madaling sabi, ang Fort Santiago ay naging simbolo ng puwersa at kontrol ng Espanya sa Pilipinas. Noong 1600 hanggang 1898, panahon ng Espanya, ginawang sentro ng kolonyal na kapangyarihan ang Fort Santiago. Ginamit ito bilang tirahan ng mga sundalo, imbakan ng armas at pulbura. Ang Fort Santiago din ay ginawang bilangguan ng mga Pilipinong nag-aalsa. Maraming Pilipino ang ikinulong dito. Mga katipunero,
mga nagrereklamo sa abuso ng mga praile, at Filipino Ilustrados. 1898 hanggang 1941, panahon ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, pinalitan nila ang ilang estruktura upang gawing mas moderno. Mula sa pagiging simbolo ng Espanyol na kolonyalismo, naging simbolo naman ng bagong mananakop. 1942 hanggang 1945, madilim na yugto ng kuta, panahon ng Hapon. Ang mga dungeon ay ginawang kulungan, torture chambers, at execution sites. Maraming Filipino at Amerikanong sundalo ang kinulong. Sobrang sikip, walang hangin, walang tubig, maraming namatay nang dahil sa gutom, di makahinga, at masikip. Sa Battle of Manila noong 1945, tinatayang 600 o 1,000 ang namatay sa loob ng kuta. Ang Fort Santiago ay naging simbolo ng dahasin at pagsasakripisyo ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Pagbangon at pagtatapos ng digmaan noong 1946 hanggang sa kasalukuyan. Malubhang napinsala ang buong Intramuros kasama ang Fort Santiago. Noong 1950s hanggang 1980s, nagsimula ang malawakang reconstruction. Ginawang Shrine of Freedom, isang pampublikong museum at makasaysayang pook. Ngayon, isa na ito sa pinakabinibisitang heritage site sa Pilipinas. Dagdag kaalaman. Sino si Raha Sulaiman? Si Raha Sulaiman, kilala rin bilang Raha Suliman. Siya ay isang Muslim na pinuno ng Maynila noong ika-16 na siglo, bago sakupin ng mga Espanyol ang Luzon. Siya ang pinakahuling datu o Raha na lumalaban sa pananakop ng Espanya sa Maynila. First river crossing attempt. We had no way of knowing how to across the river, getting established on the south side and moving toward the closest wall of the walled city. All of us knew by now that the toughest barrier of Manila was directly ahead, the 14-foot thick wall of Intramuros. While we approached our objective, our artillery and track vehicles gave us direct fire support.